may lihim na katotohanan na matagal nang nakatago sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng kapayapaan, ngunit hindi nila napapansin ang sagot na nasa harap na nila. May isang simpleng gawain na kayang baguhin ang takbo ng iyong puso at isipan sa bawat araw. Isang gawain na kayang magbukas ng pintuan ng pagpapala na matagal nang naghihintay. Handa ka bang matuklasan kung bakit napakahalaga ng pagpapasalamat sa Diyos araw-araw? Sa bawat paggising ng umaga, may biyayang ibinibigay ang Diyos na madalas ay hindi natin napapansin. Hininga na patuloy na dumadaloy ay patunay ng kanyang walang sawang pag-ibig. Katawan na may lakas upang kumilos ay regalo na hindi nabibili ng kahit anong halaga. Pamilyang nagbibigay ng saya at pagsubok ay bahagi ng kanyang plano upang tayo ay hubugin. Pusong marunong magpasalamat ay nagiging daan upang maranasan ang tunay na presensya ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Mula sa Biblia ay makikita ang malinaw na paalala tungkol sa kapangyarihan ng pasasalamat. 1 Thessalonians 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ipinapakita ng talatang ito na ang pasasalamat ay hindi lamang reaksyon, kundi isang utos na may layuning baguhin ang ating buhay. Kapag natutunan ang tunay na pasasalamat, kahit sa gitna ng pagsubok, mas nagiging malapit ang ating relasyon sa Diyos. Maraming tao ang nagiging abala sa paghahanap ng kulang sa kanilang buhay. Madaling makita ang problema, ngunit mahirap makita ang biyaya kapag natatakpan ng pag-aalala ang isip. Isang pusong marunong magpasalamat ay nagkakaroon ng kakaibang kapayapaan kahit may pinagdadaanan. Pagpapasalamat ang susi upang makita ang kabutihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago ng pananampalataya at pagtingin sa buhay. Sa bawat sandali na pinipili ang magpasalamat ay may himalang nagaganap sa loob ng puso. Unti-unting nawawala ang bigat at napapalitan ng pag-asa na hindi kayang ibigay ng mundo. Mas nagiging malinaw ang layunin ng buhay at mas lumalalim ang pananampalataya sa Diyos. Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang makita ang kanyang kabutihan sa iba-ibang paraan. Doon mararanasan ang tunay na kagalakan na nagmumula lamang sa isang pusong marunong magpasalamat. Unang dahilan, nagpapalapit sa atin sa Diyos ang araw-araw na pasasalamat. Pusong marunong kumilala sa kabutihan ng Diyos ay kusang lumalapit sa kanyang presensya sa bawat sandali ng buhay. Bawat pagpapasalamat na nagmumula sa kaibuturan ay nagiging tulay upang maramdaman ang init ng kanyang pag-ibig. Hindi kailangang maghintay ng malaking himala bago magpasalamat, dahil kahit ang simpleng biyaya ay mahalaga sa kanyang paningin. Unti-unting nabubuo ang mas malalim na koneksyon kapag kinikilala ang kanyang kabutihan sa maliliit na bagay. Paglapit sa Diyos ay nagiging natural na daloy ng puso kapag puno ng taos-pusong pasasalamat. Sa gitna ng abalang pamumuhay, ay madaling makalimot sa mga biyayang patuloy na dumarating araw-araw. Kapag sinanay ang sarili na magpasalamat, kahit sa ordinaryong sandali, ay nagiging espesyal ang bawat araw. Isang simpleng pagkilala sa kanyang kabutihan ay nagbubukas ng mas malinaw na pananaw tungkol sa buhay. Hindi na lamang problema ang nakikita, kundi pati ang mga pagpapalang nakapaligid sa bawat sitwasyon. Doon nagsisimulang maranasan ang presensya ng Diyos na dati ay hindi gaanong napapansin. Psalm 100 verse 4, Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Ipinahihiwatig ng talatang ito na ang pasasalamat ang nagiging daan upang makapasok sa mas malalim na presensya ng Diyos. Hindi lamang pananalangin ang mahalaga, kundi ang pusong marunong kumilala sa kanyang kabutihan sa bawat pagkakataon. Habang pinipiling magpasalamat, ay mas nagiging bukas ang espiritu upang tanggapin ang kanyang gabay at pag-ibig. Habang tumatagal ay nagiging mas malinaw ang kilos ng Diyos sa iba-ibang bahagi ng buhay. Mga pangyayari na dati ay hindi nauunawaan ay nagkakaroon ng kahulugan kapag tinitingnan sa pananaw ng pasasalamat. Puso na dati ay puno ng alinlangan ay napapalitan ng katiyakan na may gumagabay sa bawat hakbang. Mas nagiging matatag ang loob sa pagharap sa hamon dahil alam na hindi nag-iisa sa laban ng buhay.
Relasyon sa Diyos ay lalong tumitibay dahil sa patuloy na pagkilala sa kanyang kabutihan. Araw-araw na pasasalamat ay nagiging pundasyon ng isang buhay na malapit sa Diyos. Hindi na lamang siya tinatawag sa oras ng pangangailangan, kundi kinikilala sa bawat sandali ng paghinga. Pag-ibig ng Diyos ay mas nararanasan kapag bukas ang puso sa kanyang mga biyaya. Koneksyon sa kanya ay nagiging buhay at makabuluhan dahil sa tuloy-tuloy na pasasalamat. Doon natatagpuan ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo. Ikalawang dahilan, nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso ang araw-araw na pasasalamat. Pusong sanay magpasalamat ay nagkakaroon ng kakaibang katahimikan kahit maraming iniisip sa araw-araw. Hindi madaling matakpan ng pag-aalala ang isipan kapag nakatuon ang puso sa kabutihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Bawat sandali ng pagkilala sa kanyang biyaya ay nagdadala ng ginhawa na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Kapayapaan na nagmumula sa kanya ay mas malalim kaysa sa anumang saya na galing sa mundo at panandalian lamang. Doon nagsisimula ang pagbabago ng pananaw kahit hindi nagbabago ang sitwasyon sa paligid. Kapag ang isip ay puno ng reklamo, ay madaling lumaki ang problema sa paningin at sa damdamin. Ngunit kapag piniling magpasalamat, ay unti-unting lumiit ang bigat na dinadala ng puso sa bawat araw. Hindi nawawala agad ang pagsubok, ngunit nagkakaroon ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng may tapang. Pagpapasalamat ang nagiging sandigan upang manatiling matatag kahit may pinagdadaanan sa buhay. Puso na may kapayapaan ay hindi basta-basta natitinag ng anumang pangyayari o sitwasyon. Philippians 4 verse 6, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God." Makikita sa talatang ito na ang pasasalamat ay mahalagang bahagi ng paglapit sa Diyos sa gitna ng alalahanin at takot. Hindi lamang paghingi ang kailangan, kundi pagkilala sa kanyang kabutihan habang nananalangin sa kanya. Kapag may kasamang pasasalamat ang panalangin, ay mas nararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa kanya. Habang pinipiling magpasalamat sa kabila ng pagsubok, ay mas nagiging kalmado ang kalooban at isipan. Mga bagay na dati ay nagbibigay ng takot, ay napapalitan ng tiwala sa plano ng Diyos na hindi nagkakamali. Hindi na agad nadadala ng emosyon dahil may panatag na paniniwala na may dahilan ng lahat ng nangyayari. Pag-iisip ay nagiging mas malinaw at hindi nalulunod sa negatibong damdamin at pag-aalala. Kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay nananatili kahit magulo ang paligid at puno ng ingay ang mundo. Araw-araw na pagpapasalamat ay nagsisilbing proteksyon laban sa labis na pag-aalala at pangamba. Hindi man kontrolado ang lahat ng pangyayari, ay may katiyakan na may nagbabantay sa bawat hakbang ng buhay. Pusong payapa ay nagiging daan upang mas marinig ang tinig ng Diyos sa tahimik na sandali ng panalangin. Buhay ay nagiging mas magaan dahil sa presensya ng kanyang kapayapaan na hindi nawawala. Doon matatagpuan ang tunay na pahinga na matagal nang hinahanap ng maraming tao sa mundo. Ikatlong dahilan, binabago ang pananaw sa buhay ng araw-araw na pasasalamat. Pusong marunong tumingin sa biyaya kaysa kakulangan ay nagkakaroon ng bagong paraan ng pag-unawa sa bawat pangyayari sa araw-araw. Mga sitwasyon na dating nakakapagod at nakakaubos ng lakas ay nagiging pagkakataon upang makita ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng hamon. Hindi na puro problema ang nakikita, kundi pati ang mga aral na nakapaloob sa bawat karanasan na ibinibigay sa atin. Pagbabago ng pananaw ay nagdudulot ng mas malinaw na direksyon sa buhay at mas matibay na pag-asa. Doon unti-unting nabubuo ang isang matatag na pananampalataya na hindi basta natitinag ng anumang pagsubok. Kapag ang isip ay nakatuon sa kung ano ang kulang, ay madaling mawalan ng pag-asa at lakas ng loob sa bawat araw. Ngunit kapag pinili ang magpasalamat, ay napapalitan ng pag-asa ang dating bigat ng damdamin at pag-iisip. Bawat araw ay nagiging bagong pagkakataon upang makita ang kabutihan na dati ay hindi napapansin kahit naroon na. Hindi na basta nadadala ng negatibong kaisipan dahil may liwanag na gumagabay sa pag-iisip at puso. Panloob na pagbabago ang nagiging simula ng mas maayos at mas makabuluhang pamumuhay. Romans 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind." Ipinapakita ng talatang ito
na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-iisip na hinuhubog ng Diyos sa bawat sandali. Kapag pinipiling magpasalamat, ay nagkakaroon ng panibagong pagtingin na naayon sa kanyang kalooban at plano. Isip na napupuno ng pasasalamat ay nagiging mas bukas sa katotohanan at gabay ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Habang lumalalim ang ugali ng pasasalamat, ay mas nagiging positibo at maliwanag ang pananaw sa bawat araw. Mga pagsubok ay hindi na lamang itinuturing na pabigat, kundi pagkakataon upang lumago at tumibay sa pananampalataya. Hindi agad sumusuko sa hirap dahil may matibay na paniniwala na may mabuting layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pagharap sa buhay ay nagiging mas magaan kahit hindi nawawala ang mga hamon na dumarating. Pananaw na binago ng Diyos ay nagdadala ng lakas at katatagan sa bawat hakbang ng buhay. Araw-araw na pagpapasalamat ay patuloy na humuhubog sa isipan at damdamin sa mas mabuting direksyon. Hindi na basta naaapektuhan ng negatibong paligid dahil may matibay na pundasyon na nakaugat sa pananampalataya. Pagtingin sa sarili at sa iba ay nagiging mas maunawain at puno ng biyaya at kabutihan. Buhay ay nagiging mas makabuluhan dahil sa bagong pananaw na kaloob ng Diyos sa bawat araw. Doon mararanasan ang tunay na pagbabago na nagmumula sa isang pusong marunong magpasalamat. Ikaapat na dahilan, nagpapalakas ng pananampalataya ang araw-araw na pasasalamat. Pusong marunong magpasalamat ay unti-unting tumitibay sa gitna ng iba-ibang pagsubok sa buhay na hindi inaasahan. Bawat pagkilala sa kabutihan ng Diyos ay nagiging paalala na siya ay tapat sa kanyang mga pangako sa bawat panahon. Hindi basta nawawala ang tiwala kahit may mga bagay na hindi agad nauunawaan ng isipan. Lumalalim ang paniniwala habang patuloy na nakikita ang kanyang pagkilos sa araw-araw kahit sa simpleng paraan. Pananampalataya ay nagiging matatag dahil sa patuloy na pag-alala sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Sa bawat araw na pinipiling magpasalamat, ay mas nagiging malinaw ang dahilan kung bakit dapat magtiwala sa Diyos ng buong puso. Mga karanasang puno ng pagsubok ay nagiging patunay ng kanyang paggabay at pag-iingat sa bawat hakbang. Hindi man agad makita ang sagot sa panalangin, ay may katiyakan na siya ay kumikilos sa tamang panahon at paraan. Pagpapasalamat ang nagiging sandigan upang hindi panghinaan ng loob sa gitna ng paghihintay at pag-asa. Lakas ng pananampalataya ay lumalago sa bawat sandali na kinikilala ang kanyang kabutihan sa buhay. Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay paniniwala kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng mga pangako. Kapag may pusong marunong magpasalamat, ay mas madaling magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi pa malinaw ang lahat. Pasasalamat ang nagbibigay ng lakas upang patuloy na maniwala kahit walang kasiguraduhan sa paningin ng tao. Habang pinipiling magpasalamat, ay mas nagiging matatag ang loob sa pagharap sa anumang pagsubok na dumarating. Takot at pangamba ay unti-unting napapalitan ng pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Hindi agad sumusuko dahil may pananalig na may magandang layunin ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari. Paglalakad sa buhay ay nagiging mas panatag kahit hindi malinaw ang hinaharap at puno ng hamon. Pananampalataya ay lumalalim dahil sa patuloy na pagkilala sa kanyang kabutihan sa bawat araw. Araw-araw na pasasalamat ay nagiging pundasyon ng matibay na relasyon sa Diyos na hindi madaling matibag. Hindi na lamang umaasa sa nakikita, kundi naniniwala sa kanyang mga pangako na tiyak na matutupad. Puso ay nagiging matapang sa gitna ng hamon dahil alam na hindi nag-iisa sa laban ng buhay. Buhay ay nagiging mas makabuluhan dahil sa matibay na pananampalataya na nagmumula sa kanya. Doon matatagpuan ang lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong bagay sa mundo at nananatili magpakailanman. Ikalimang dahilan, nagbubukas ng mas maraming pagpapala ang araw-araw na pasasalamat. Pusong marunong magpasalamat ay nagiging handa na tumanggap ng mas marami pang biyayang nagmumula sa Diyos. Bawat pagkilala sa kanyang kabutihan ay parang pagbubukas ng pintuan para sa panibagong pagpapala. Hindi nasusukat sa laki ng natatanggap ang biyaya, kundi sa lalim ng pagpapahalaga sa mga ito. Kapag puno ng pasasalamat ang puso, ay mas nagiging malinaw ang mga biyayang patuloy na dumarating.
Pagpapala ay mas nakikita at mas nararanasan kapag may pusong marunong kumilala sa kanyang kabutihan. Sa araw-araw na pamumuhay ay may mga pagkakataon na tila kulang ang lahat ng bagay na mayroon. Ngunit kapag pinili ang magpasalamat, ay napapalitan ng kasiyahan ang dating pakiramdam ng kakulangan. Hindi na nakatuon ang pansin sa kung ano ang wala, kundi sa kung ano ang meron na ibinigay ng Diyos. Buhay ay nagiging mas masaya at kontento kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Pagpapasalamat ang nagiging susi upang makita ang kasaganaan sa gitna ng simpleng pamumuhay. Luke 6 verse 38. Give and it shall be given unto you, good measure pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagbibigay at pusong bukas ay nagdadala ng masaganang pagpapala. Kapag marunong magpasalamat, ay nagiging bukas din ang puso sa pagbibigay sa iba. Pagpapala mula sa Diyos ay dumadaloy sa buhay ng taong may pusong marunong kumilala at magpasalamat. Habang patuloy ang pasasalamat, ay mas nagiging malinaw ang dami ng biyayang natatanggap sa bawat araw. Mga simpleng bagay ay nagiging espesyal dahil nakikita ang kabutihan ng Diyos sa bawat detalye. Hindi na hinahanap ang sobra dahil sapat na ang anumang ibinibigay sa kasalukuyan. Puso ay nagiging masaya at kontento sa anumang kalagayan na kaloob ng Diyos. Pagpapala ay hindi lamang material, kundi pati kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Kanya. Araw-araw na pagpapasalamat ay nagiging daan upang maranasan ang masaganang buhay na ipinangako ng Diyos. Hindi lamang panlabas na biyaya ang natatanggap, kundi pati panloob na kasiyahan na hindi nawawala. Puso ay nagiging bukas sa pagtanggap at pagbibigay ng kabutihan sa kapwa. Buhay ay napupuno ng biyaya dahil sa patuloy na pagkilala sa kanyang kabutihan. Doon mararanasan ang tunay na kasaganaan na hindi kayang sukatin ng anumang bagay sa mundo. Ika-6 na dahilan, pinapalalim ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos ang araw-araw na pasasalamat. Pusong patuloy na nagpapasalamat ay unti-unting nagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa plano ng Diyos sa bawat araw. Bawat pagkilala sa kanyang kabutihan ay nagbubukas ng mas malalim na pananaw tungkol sa kanyang layunin sa buhay na hindi agad nakikita. Hindi agad nalilito sa mga pangyayari dahil may panloob na gabay na nagmumula sa kanya sa tahimik na paraan. Pag-iisip ay nagiging mas mahinahon at bukas sa pagtanggap ng kanyang kalooban kahit hindi malinaw ang lahat. Doon nagsisimula ang tunay na pag-unawa na hindi lamang nakabase sa sariling kagustuhan kundi sa kanyang plano. Sa gitna ng mga tanong at pagdududa ay may kapayapaan na dumarating kapag pinipiling magpasalamat sa Diyos. Hindi man agad makita ang buong larawan, ay may tiwala na may magandang dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pagpapasalamat ang nagiging tulay upang makita ang kahulugan ng bawat karanasan kahit mahirap tanggapin. Hindi na basta nagrereklamo sa sitwasyon, kundi naghahanap ng aral na nakapaloob dito sa bawat sandali. Puso ay nagiging mas bukas sa paggabay ng Diyos sa bawat desisyon na kailangang gawin. Proverbs 3 verse 5, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ipinapakita ng talatang ito na hindi sapat ang sariling kaalaman sa pag-unawa sa mga bagay sa buhay at sa hinaharap. Kapag may pusong marunong magpasalamat, ay mas madaling magtiwala sa karunungan ng Diyos na hindi nagkakamali. Pagpapasalamat ang nagiging daan upang tanggapin ang kanyang kalooban kahit hindi lubos na nauunawaan ng isip. Habang pinipiling magpasalamat, ay mas nagiging malinaw ang direksyon na dapat tahakin sa bawat hakbang. Mga desisyon ay nagiging mas maingat dahil may gabay na nagmumula sa kanya na nagbibigay liwanag sa landas. Hindi agad nadadala ng emosyon dahil may panloob na kapayapaan na gumagabay sa pag-iisip at puso. Bawat hakbang ay nagiging mas sigurado dahil sa pagtitiwala sa plano ng Diyos na perpekto sa lahat ng oras. Pag-unawa sa kanyang kalooban ay lumalalim sa bawat araw na may pasasalamat at pananampalataya. Araw-araw na pagpapasalamat ay nagiging pundasyon ng isang buhay na ginagabayan ng Diyos sa tamang landas. Hindi na lamang umaasa sa sariling lakas, kundi nagtitiwala sa kanyang karunungan at paggabay. Puso ay nagiging mas mapagpakumbaba at handang sumunod sa kanyang kalooban sa anumang sitwasyon. Buhay ay nagiging mas maayos at puno ng direksyon dahil sa kanyang presensya sa bawat sandali. Doon matatagpuan ang tunay na katiyakan
na ang bawat hakbang ay naayon sa kanyang plano at layunin. Ikapitong dahilan, nagpapalakas ng loob sa gitna ng pagsubok ang araw-araw na pasasalamat. Pusong marunong magpasalamat ay nagkakaroon ng kakaibang tapang sa harap ng mga hamon ng buhay na tila walang katapusan. Bawat pagkilala sa kabutihan ng Diyos ay nagbibigay ng lakas upang hindi agad panghinaan ng loob kahit paulit-ulit ang pagsubok. Kahit mabigat ang pinagdadaanan, ay may panloob na paninindigan na patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Hindi basta sumusuko sa hirap, dahil may matibay na pinanghahawakan na pag-asa mula sa Diyos. Doon nabubuo ang lakas ng loob na hindi nakabase sa sariling kakayahan kundi sa kanyang kapangyarihan. Sa mga pagkakataong tila wala ng solusyon, ay nagiging sandigan ang pasasalamat sa Diyos sa bawat sandali. Pagkilala sa mga nakaraang biyaya ay nagpapaalala na siya ay kumikilos noon at hanggang ngayon sa buhay. Hindi nawawala ang pag-asa dahil may paniniwala na may magandang plano sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan. Pagpapasalamat ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy kahit pagod na. Ang isip at damdamin sa laban ng buhay. Puso ay nagiging matatag kahit paulit-ulit na hinaharap ang parehong pagsubok na tila walang katapusan. 2 Corinthians 4 verse 8, "We are troubled on every side yet not distressed. We are perplexed but not in despair." Ipinapakita ng talatang ito na kahit may mga pagsubok, ay hindi kailangang mawalan ng pag-asa at lakas ng loob. Kapag may pusong marunong magpasalamat, ay mas nagiging matibay ang loob sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Pasasalamat ang nagiging paalala na may Diyos na patuloy na gumagabay at hindi nagpapabaya kailanman. Habang pinipiling magpasalamat, ay mas nagiging matapang ang puso sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Takot ay unti-unting napapalitan ng lakas ng loob na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Hindi na agad natitinag ng problema dahil may matibay na pundasyon sa pananampalataya na nakaugat sa Kanya. Bawat laban ay hinaharap ng may pananalig na may kasamang lakas mula sa Diyos sa bawat hakbang. Pagharap sa buhay ay nagiging mas buo at matatag dahil sa patuloy na pasasalamat at pagtitiwala. Araw-araw na pagpapasalamat ay nagiging sandata laban sa panghihina ng loob at pagod ng damdamin. Hindi man nawawala ang problema, ay may lakas na dumarating upang ipagpatuloy ang laban sa bawat araw. Puso ay nagiging matapang dahil alam na may kasama sa bawat hakbang at hindi nag-iisa. Buhay ay nagiging mas matatag dahil sa presensya ng Diyos sa gitna ng pagsubok at hamon. Doon matatagpuan ang lakas na kayang lampasan ang anumang hirap sa tulong ng Kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ikawalong dahilan, nagdudulot ng tunay na kagalakan ng araw-araw na pasasalamat. Pusong marunong magpasalamat ay nakakaranas ng kagalakan na hindi nakadepende sa sitwasyon ng buhay kahit pa magulo ang paligid. Hindi kailangan ng perpektong kalagayan upang maramdaman ang saya na nagmumula sa Diyos na hindi kumukupas. Bawat pagkilala sa Kanyang kabutihan ay nagdudulot ng liwanag sa loob na hindi kayang patayin ng anumang problema. Kagalakan na nagmumula sa Kanya ay nananatili kahit may lungkot na nararanasan sa araw-araw. Doon nagsisimula ang isang buhay na puno ng tunay na saya at kapayapaan na hindi nawawala. Sa araw-araw na pamumuhay, ay maraming bagay ang maaring magpabigat sa damdamin ng tao at magdulot ng pagod. Kapag nakatuon ang isip sa problema, ay madaling mawala ang sigla at gana sa buhay na dapat sana ay masaya. Ngunit kapag piniling magpasalamat, ay unti-unting napapalitan ng saya ang dating bigat ng pakiramdam sa puso. Hindi na lamang nakikita ang hirap, kundi pati ang mga dahilan upang magpatuloy at lumaban. Puso ay nagiging magaan at puno ng pag-asa kahit may pinagdadaanan na hindi madali. Psalm 16 verse 11, "Thou wilt show me the path of life in thy presence. His fullness of joy at thy right hand there are pleasures forevermore." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa presensya ng Diyos na hindi nagbabago. Kapag may pusong marunong magpasalamat, ay mas nararanasan ang kagalakang nagmumula sa Kanya sa bawat sandali. Pasasalamat ang nagiging daan upang maramdaman ang saya na hindi nawawala kahit sa gitna ng pagsubok ng buhay. Habang pinipiling magpasalamat, ay mas nagiging masigla at maliwanag ang pananaw sa bawat araw ng buhay. Hindi agad natitinag ng lungkot dahil may panloob na saya na nagbibigay lakas sa puso at isipan. Bawat araw ay nagiging pagkakataon
upang maranasan ang kabutihan ng Diyos sa iba-ibang paraan na hindi inaasahan, hindi na naghahanap ng saya sa panlabas na bagay lamang. Dahil natatagpuan ito sa kanyang presensya na totoo, kagalakan ay nagiging bahagi ng buhay dahil sa patuloy na pasasalamat at pagkilala sa kanyang kabutihan. Araw-araw na pagpapasalamat ay nagiging susi upang mabuhay ng may tunay na kasiyahan at kapayapaan sa puso. Hindi man perpekto ang sitwasyon, ay may kapayapaan at saya na nananatili sa kalooban sa bawat araw. Puso ay nagiging bukas sa pagtanggap ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos na hindi nagkukulang. Buhay ay nagiging makulay at puno ng pag-asa dahil sa kanyang presensya na laging kasama. Doon matatagpuan ang kagalakan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo at nananatili magpakailanman. Maraming biyaya ang patuloy na dumarating sa bawat araw na kadalasan ay hindi napapansin dahil sa abalang pamumuhay. Pagpapasalamat sa Diyos ay hindi lamang isang gawain, kundi isang paraan ng pamumuhay na nagdudulot ng tunay na pagbabago. Pusong marunong kumilala sa kanyang kabutihan ay nagiging mas malapit sa kanya at mas bukas sa kanyang presensya. Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang maranasan ang kanyang pag-ibig sa mas malalim na paraan. Buhay na puno ng pasasalamat ay nagiging buhay na puno ng liwanag at pag-asa. Sa bawat hamon na dumarating, ay may dahilan upang magpasalamat kahit hindi agad nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Pagpapasalamat ang nagiging susi upang manatiling matatag at puno ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Hindi kailangang maging perpekto ang sitwasyon upang maramdaman ang kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos. Puso na marunong magpasalamat ay hindi madaling matalo ng lungkot at pangamba. Doon matatagpuan ang lakas na nagmumula sa presensya ng Diyos sa bawat sandali ng buhay. Colossians 3 verse 17. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ipinapakita ng talatang ito na ang pasasalamat ay dapat maging bahagi ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Bawat kilos at salita ay maaring maging handog ng papuri kapag may pusong marunong magpasalamat. Pamumuhay na may ganitong pananaw ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Pagpapatuloy ng pasasalamat sa bawat araw ay magdadala ng pagbabago na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Pusong bukas sa Diyos ay patuloy na tatanggap ng kanyang biyaya at gabay sa bawat hakbang. Pananalig na may kasamang pasasalamat ay magbubunga ng kapayapaan at kagalakan na tunay at pangmatagalan. Bawat araw ay nagiging mas makabuluhan dahil sa presensya ng Diyos sa buhay. Doon matatagpuan ang tunay na layunin na matagal nang hinahanap ng puso.